Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome back dito sa Rewind, a throwback podcast. And this is the second part of our Asian novella episode or Asian novella series, if that's how we call it. But I think 2 parts lang naman ito. No? Pwede na rin namang series yung 2 parts, diba? Kasi 2 episodes naman na. Charing. And I'm still with my K-drama friend expert. K-drama expert friend. Baliktad pa. Ano ba? Or Asian novella expert friend. Yon, Asian novella expert friend. Si Pao. O, diba? Parang dito na kami nakapag-catch up. And the last time we devoted it wasn't intentional, but we devoted an entire episode to Meteor Garden because it's how we love. Meteor Garden. How we love, not just loved. I think, no, Pao, hanggang ngayon naman, love pa rin natin. Obvious naman sa mga napag-usapan natin. Oo naman. Diba? And this time... Oo, napaka-passionate ng episode na yun. Correct. Hindi ko akalain din. Ang dami nating mabanggit, no? So this time naman, we will focus na kasi after Meteor Garden, yun na nga, pinag-uusapan namin dun sa episode na parang it opened a lot of doors for content dito sa Pilipinas, 'di ba? Na it all started watching it on TV hanggang sa na-discover ang mga DVDs, torrent, and ngayon nasa Netflix view at lahat na ng streaming sites, name it. 'Di ba? Ang ating mga favorite na Asian dramas. But ewan ko, feeling ko for me, Pao, iba pa rin talaga yung classics. Yung mga nauna nating napanood. No, kasi ngayon kaya kong sabihin yun because ngayon nga, hindi na ako masyadong tutok. Hindi na ako masyadong nakakanood because, ewan ko, hindi ko na lang na-feel. Parang na-outgrow ko na siya. Kasi hindi rin naman ako naging ganun ka-addict. Pero marami pa rin akong talaga mga sinubaybayan. So ikaw, Pao, I'm sure na hanggang ngayon, very ka pa rin. Talagang cultured ka pa rin pagdating sa mga Asian novellas. No? Pero doon muna tayo mag-usap sa makaka-relate ako. Charot. Sige kasi lang, mapapa-rewind tayo talaga, diba? Exactly. Yun na. So, a year after Meteor Garden, pumasok na, or hindi nga a year after parang in the same year din, pumasok na, diba, ang mga Korean dramas dito sa Philippines. Alam naman natin kung gaano ka-hit ang K-drama until now. So, ikaw ba, Pao? Paano sa'yo na-introduce naman ang K-drama? I mean, with the very first K-drama ba? Ikaw na yan. Ang pinakauna ko na K-drama na sinubaybayan would be Princess Ours. Yun yung una kong natutukan din. Isa rin yan na napakaraming replay. Isa rin yan na sobrang daming. Nagkaroon din yan dahil sa craze ng Princess Hours. I think you'd remember na may tinagalog ding song. Tinagalog yung theme song nito. Tapos, yun din, madaming replay. Tapos, it's really influential sa akin kasi talagang naalala ko pang ginagaya ko yung outfit ni Janelle, yung may jogging pants sa ilalim ng skirt na parang syempre dito sa Pilipinas napakabaduy nun, pero parang ako ina-achieve ko siya sa school, ina-achieve ko yung pigtails niya and yung mahilig siyang mag-glasses. Yun, partly, sa totoo lang, biniblame ko yung pagkalabo ng mata ko kasi sinasabi sa akin ng nanay ko dati, ayan, kakasuot mo ng peking salamin, lumabo tuloy yung mata mo. So, ayan, meron akong forever glasses with me. Kasi, yun, dati ganun. As in, ina-achieve ko talaga yung outfitan ni Janelle kahit naman, hello, kulot ako. Tapos, straight na straight yung buhok niya. So, hindi ko ma-achieve. Frustrations ko yun dati nung bata ako. Pero, yes, Princess, di ba ang dami kong nasagot? Pero yes, Princess Ours ang una kong, yung kumbaga gateway ko to K-drama. Princess Ours. In fairness, late na rin pala. Kasi 2005 na yan, no? 2005, 2006? 6. Oo, yun, ganun. 2006. 2006. Kasi ako naman, the first, for me, syempre, Endless Love, Autumn in My Heart. Song Haekyo, diba? Although, hindi siya as religious, pero nadadaanan kasi namin yan sa kasi syempre uso pa rin, kasi ang gabi, di ba? Teleserye pa rin yun talaga. Like, of course, ako, for me, until now naman, ganun. So, kung nasan yung teleserye, yun yung prioritized kong time slot.
So dahil ka Mm. teleserye yung katapat niya, hindi ko siya masyado. Pero nung nadaanan namin na sobrang ganda kasi ni Song Hye Kyo. O yan tama na yung pronunciation ko, Song Hye Kyo Kasi parang merong Mm. nagko-correct sa akin na na-interview ko Talaga ba? Oo, hindi man lang niya sinabi na parang inulit-ulit lang niya. Tapos doon ko na-realize na, okay, it's the right pronunciation. I'm sorry. Paulit-ulit siyang ginagawa. Ako kasi Song Hye Kyo ng Song Hye Kyo. Sorry po! Pero wait, I think tama yung pronunciation mo. Well, saan niya nakuha yan? But, Di ba, alam ko rin nga Song Hye Kyo Search natin sa Google ngayon. Charot. may tawag doon, di ba? Yung parang kung anong sulat siyang basa. May tawag sa ganun. Ano bang tawag sa ganun? Kasi ganun yung name Song Hye ni... Kyo Song Hye Kyo Song Hye Kyo. Siguro ang pagkakamali, ang pwedeng mag-interchange lang dyan is yung Kyo tsaka Gyo. Kasi it could be Kyo, it could be letter K or it could be letter G. Pero, Okay. Kie kasi yung spelling. Okay, confirm natin. Song Hye Kyo talaga. Song Hye Kyo. So based on Hangul. Based on Hangul kasi, I think it's Song Hye Kyo. Dito ako maniniwala sa aking K-drama expert friend. Nakaka-pressure naman yung expert. Hindi naman siguro expert. Obsessed Dito ako lang. maniniwala sa aking Sa obsessed. K-drama Sa expert obsessed. friend. Sa obsessed. Ay, well, kasi kung obsessed ka, it means na, grabe, di ba, vast na ang knowledge mo talaga. But anyway, Wow, going back to the real topic, Mhm. because Song Hye Kyo is so beautiful talaga. As in talagang na anong tawag dito, na stunned din ako sa ganda niya talaga. Nahook Sobrang, ka. di ba? At saka, syempre hindi ko naman masasabi, hindi ko naman malalaman kung magaling siya talagang umate dahil dub naman na dito, di ba? Pero in fairness naman sa Totoo. dubber niya, bagay na bagay yung boses. Tapos, Mhm. doon na nag-umpisa yan, Endless Love. And then, may Lavender pa nga dati, pero yung Lavender kasi parang gusto ko siyang subaybayan pero hindi ko naaabutan. Something like that. It was the first K-drama or Asian drama on prime time. Na as in after the news. Sa GMA yan. Alam ko nauna yung Lavender before. Naririnig ko nga yung Lavender. Nauna yung Lavender before Endless Love, if I remember it right. Tapos may Bright Girl pa. Yung Bright Girl, kilala ko lang siya, pero hindi ko siya parang nasasyadong subaybayan kasi panghapon yun Parang, not naman to counter Meteor Garden. I think wala nang Meteor Garden nun. Pero basta yun. Tapos, ang isa pang favorite namin, hindi na yata hindi na yata to K-drama. Pero naalala ko lang kasi di ba we're talking about Asian dramas naman. Yeah. Promise of Love at the Dolphin Bay. Sa umaga yun. Basta ang ganda-ganda nun. Tapos si Angela Jia, basta yung sa MVP Valentine, siya yung girl. So Taiwanese? Oo, Taiwanese. Kasi siya Tapos si Ambrose Shu ata yung guy. Parang ganun. Tapos basta alam mo, hindi, medyo vague na lang sa akin, pero basta ang ganda-ganda kasi nung song nun. Tapos, bago ka pumasok, yun yung palabas. Kasi sa umaga siya. So napapanood mo pa din? Oo, hindi ko naman alam kung bakit nausong maglagay ng K-drama o ng Asian drama sa umaga. No? Pero yes, actually, Promise of Love at the Dolphin Bay. Yun. Actually, parang ang nilalagay nila usually sa umaga, pansin ko lang, yan, yung mga family drama, yung mga tinatawag nga nilang makjang, na yung medyo loud movements, mga parang soap opera-ish. Si Irene! Lalayo pa ba tayo kay Irene? Di ba? Si Momshi, charek. Si Irene. Si Momshi. Hi, Momshi. Pero hindi. Ano nga ang Korean title ng Irene? Miss Mermaid? Yata? Miss Mermaid? Miss Mermaid. Miss Mermaid, di ba? Pero ang haba-haba nung Irene na yan, di ba? Nakakaloka. Parang isang taong mahigit yung Irene na yan sa 11:30 a.m. Grabe. But, yun, Endless Love. And then, of course, pumasok na si Lovers in Paris. Di ba? Sa gabi. Ay, perfect. Yun na talaga, Lovers in Paris. Iba yun na gabing-gabi na kasi yun As in like last slot kasi dati ang 'di ba, ang K-drama lagi. Ang Korean novela. So
dahil last slot siya, mahirap panoorin, pero meron akong project na napagpuyatan yata or something. So, napanood ko pa siya. Tapos, basta to, aliw na aliw ako. Nakakaaliw pala to. As in, super nakakaaliw si Vivian. Tapos, di ba Moon River palagi yung gamit nilang kanta doon. So, Yung, parang oo. nakakaaliw siya. Basta, naaliw ako Ano doon. bang So, word? parang, Oo, in love, nakaka parang nakakahumaling panoorin pagka yung Lovers in Paris. Although ah, sa'kin, personally, hindi ako sobrang tumutok because I like it. Kumbaga kasi dahil napapanood siya kaya ko siya napapanood. Tsaka kasi same, same. feeling ko feeling ko ang market kasi niya is yung mga older than us. So, ang mga nanonood kasi like yung nanay ko, yung tita ko. So, Kaya nasa huling dahil slot. Oo, dahil sila yung nanonood, wala akong choice, papanoorin ko din. Kaya ako din siya I think Mm, nasubaybayan. Pero correct. Parang ganyan din sa oo, amin. Yun iconic kasi nga yung siya. palabas. Mm, Pero ang mm. talagang nahook ako, na bumili ako ng DVD nung tumanda na ako, nakahanap ako ng dub version niya. Dalawa sila. Una yung The Truth. Alam mo yon The Truth. Si Choi Ji-woo, si Jana, tsaka si Chini. Okay. Drama yon, as in super drama siya. Hindi ko nga alam kung ano. I think Korean yon kasi si Choi Ji-woo di ba? Oo, Korean yan, Korean di ba? din. Si The Choi Truth. Ji-woo. Si Jana tsaka si Chini, parang forever rivals sila. Tapos si Jana yung matalino na mahirap, si Chini yung mayaman pero boba. Boba. Yun talaga yun. Tapos, Okay. dahil medyo syunga-syunga siya, Ooh. lagi siya nangongopya. Tapos nakakakuha siya ng mataas na grade. Kaya lang, there was a time na, basta ewan ko rin kung paano nila nagawa yun, pero kinailangan mag-entrance exam ni Chini for a big school. Pero dahil boba nga siya, walang tiwala ang parents niya na masasagutan niya. So, ang nangyari, Mhm. pinagupitan si Jana, ginawang kamukhang kamukha ni Chini yung features. Oh. Tapos siya yung nag-take ng exam for her. Tapos nakapasa siya. Tapos si Jana, parang siya yung naghirap, ganyan. Tapos 3 years later, parang, or hindi na yata years later, college pa rin ata sila. Or, tama ma? I'm not sure kung years later yun. Si basta magkaagaw din sila sa boy, si Raymond yung guy. I forgot kung sino yung nag-portray na actor. Basta si Raymond yung guy, tapos, ang nangyari, si Chini yung nagde-drive. Tapos parang nag-away ata sila. Tapos nakabangga sila. Nakabangga sila, Oh super my. na-aksidente si Raymond, ganyan. Tapos si Chini lang yung nagising kasi siya yung nagde-drive. Kumbaga yung dalawa unconscious. Si Raymond Mm, tumalsik mm. pa from sa loob ng kotse as in tumalsik siya, nabasag yung sasakyan, Lumabas. gano'n, lumabas. Oh no. Tapos, dahil gising si Chini at ayaw niya mapagbintangan, ang ginawa niya, pinagpalit niya yung pwesto nila ni Nilipat Jana. niya. Nilagay niya si Jana sa driver's seat. Tapos siya yung ano. Pero ang Oh daming my nakahalata kasi God. siya yung may neck brace. So, ibig sabihin yung leeg niya yung tumama sa ano, di ba? Sa manibela. Oo, Parang sa ganon. steering wheel. Oh my Mm-mm. gosh. So, yun yung pinaka ano nun. Yun yung pinaka, Parang ang how do you ganda call nito, this? ah. Climax ng The Truth. Na Wow! yun yung katotohanan. Na ano ba ang katotohanan sa likod ng Si nangyaring Madam Choi aksidente. Zero. Oo. Bata Mm. pa siya niyan, super. Pero ang Oo, funny nun 2000 kasi, eh. pinalabas yung Endless Love Winter Sonata sa GMA. Tapos biglang sinagot ng ABS ng The Truth. Pero hindi sila magka-timeslot. The Ang Truth. timeslot ng The Truth ay timeslot ng Meteor Garden, yung 5:30. Parang yun yung pumalit sa Oh, Eternity, something yung like that. Yung pumalit. Eternity kasi yun yung kay Ah. Shansai, di ba, na hindi naman kumita dito. Kasi nga, Wala. Chinese. Lalim-laliman kasi Hindi yun ko nga di ba? napanood. Oo. The Yun. Truth. Okay. Search So, mo yung The The Truth. Truth ba ang unang K-drama sa ABS or not Hindi, Lovers yun? in Paris pa rin. Grade Ang 4 din. nauna? So Oo, nauna nauna pa. pa rin yung Lovers in Nauna pa Paris. si Oh, Oo, sa I ABS see. nauna pa rin yung Lovers in Paris. Tapos, ang isa pang gusto ko naman, yung pumalit sa Lovers in Paris, Save the Last Dance for Me. Hindi ko alam kung, si Eugene. Si Eugene na yan, yung girl. Oh! Mm-mm. Ano na nga ba pangalan niya dito? Si Maganda Sandy. nga 'to. Si Sandy, ayun. Maganda nga yun, maganda nga. Adrian ba Na-identify yung guy? nasubaybayan ko Si siya. Adrian. Tas, di ba basta parang ano siya, na-amnesia yung guy. Ito Meron yung siyang girlfriend of 10 years, si Celine.
Tapos na-aksidente siya. Tapos si Sandy yung kinikwento ko kasi di ba hindi mo masyadong Oo. Oo, Tapos, hindi talaga. yun na nga, yung mga K-drama na sinasabi ko, yung mga hindi ganun kapanoorin, yung mga parang hindi kasama siya sa mga tumatak na Mm. K-drama ngayon. Pero basta ito talaga yung mga magaganda for me. Tapos, yun. So, si Sandy, nahanap niya tong si Guy. Tapos parang kinupkup niya. Basta maraming kwentong ganyan. Even before this K-drama, maraming na kwentong ganyan. Yung sila yung kumupkup, ganyan. Tapos biglang, nung naalala na, nakalimutan na sila. Tapos bumalik na sa dating life. Tapos nag-cross paths ulit sila, si Sandy, tsaka at alam ko Adrian yung name ng guy. Parang ganon. Na nakalimutan ko ng sino. Basta gwapo din yung guy Hanapin na yun eh. natin. Sige, go. Kwento mo. Yun. Tapos, kaya siya Save the Last Dance for me kasi I think nasagasaan si Sandy tapos hindi na siya nakalakad. I think something like that. Wala siyang kinalaman sa dance. Pero kaya Save the Last Oh, Dance for me no. kasi nga hindi na siya nakalakad. I think alam ko yun yung ending nun. Pero basta gandang-ganda ako sa show na yun kasi ang ganda-ganda din ni Eugene. Tapos ang gwapo Oh, din nung guy. Ang gwapo din ni Adrian. So, Eugene. si Eugene na singer, di ba? Singer Sweet. siya, di ba? Oo. Yes, she's a K-pop artist. Mm-mm. So, Siya ang yun. first ever K-pop girl group. Oh! Siya ang lead doon, Mm. ganon. Parang ano siya oo, 3 sila sa group na yun. Tapos sila yung first ever. Ang pinakauna kasing K-pop act, lalaki. Tapos ginawa ng girl version, tapos siya na yung first. So, singer muna siya bago siya naging actress. So, tawid niya yan. Si Eugene, Mm. syempre, ng Penthouse, na favorite mo. Yes, of course. Oo, na nakaka-stress. Oo. At devastating yung ending niya, no? Depressing. Namatay siya, di ba? Oo, namatay siya eh. Dami niyang pinagdaanan, mamamatay rin pala siya. So, yun. Ano pa ba? Tapos, dyan na yung Save dumating, the di ba? last Yung mga dance. Princess Ours, yung mga ano. Mhm. Oo nga 'no, now that you've mentioned it, talagang late din pala ako na namulat sa K-drama. Siguro kasi mas panghapon nga yung naaabutan ko. Iniisip ko kasi oo, eh, parang feeling ko yun yung yung kung ano talaga yung mga napapanood ko during my free time. Yun ata yung talagang na sinusubaybayan ko, hinahanap-hanap ko. Yung mga siguro mga nadadaanan ko lang dahil nakatambay lang yung TV, hindi ko siya naa-absorb, hindi ko siya kumbaga talagang pinapanood. Kaya familiar lang siguro siya sa'kin. Pero oo, yun yung una ko, eh. Yun yung kumbaga ang ang pamantayan ko siguro ng I think yun naman din for you, pero ang pamantayan ko kasi ng favorite ko sa'kin siguro yung may tipong nag-invest ako ng oras. And when I Mm-mm. say invest oras, ito yung tipong naghanap ako ng picture, pinrint ko yung picture, hinanap ko yung totoong name, hinanap ko yung other works ni actor, parang gano'n. Yun yung sigurong masasabi ko. Kasi ako, dahil dahil natuwa ako ng sobra sa Princess Hours, hinanap ko naghanap ako ng ibang work nung bidang lalaki, si Jun Ji-hoon. So, may mga napanood akong other work niya, ganyan. So yun, yun yung feeling kong isa sa mga kumbaga, signs na na-obsess ako dun sa palabas pagka inalam ko ang buhay at other related work ng mga actors involved. Correct. Kasi hindi naman sila taga dito. So, hindi madali, di ba? You have to search talaga for their Hmm, work. Tapos, hindi mo alam kung napalabas na ba dito mm. or hindi pa. Tapos, syempre, magkaiba pang network. Minsan, ganyan. Okay. Hmm, May isa pa akong Song Ye Kyo na hmm. favorite. Ito medyo ano din to. Hindi rin siya sikat kasi pinalabas lang siya under Sandara's Romance. 'Di ba meron dati sa hapon si Sandara na Oh, Cape Drama Anthology. Actually, nauna pa pala to sa Lovers in Paris. So I stand corrected, hindi Lovers in Paris yata yung unang K-drama sa. I actually think hindi ko 'to nauna pa alam, si may Sandara Anthology. Yeah, oo, Oh, okey. Sandara's Romance yung tawag. Tapos parang host-host lang siya doon. Pero ang mga palabas talaga doon ay mga Wow! Korean or mga Asian novela. Ang cute ha, okey. 'Di ba? Tapos, tama, nauna yung The Truth. Nauna yata yung The Truth sa Hmm, sa ABS na K-drama. Anyway, ito ang title nito, Sunshine of Love. Si Song Ye Kyo din. Tapos parang, basta alam ko may anak siya dito. Tapos, tama ba? Sinesearch ko
Basta parang yun yung Sunshine of naaalala Love. ko eh. Hindi yata, alam ko may anak siya dito eh. Baka mamaya mali ako ah. Pero basta tatlo sila yun. Tapos basta sa bahay, hindi ko sobrang, medyo vague na lang yung memory ko. Ang Korean Mm. title niya, yung Korean English title niya ay Sunlight Pours Down. Bakit iba yung, Oh, bakit naging Sunshine of Love? eh dito oo Sunlight. nga, Eh no? dito sa, pours down na. Tapos Oo dito, nga, naging Sunshine. baliktad Ay, na. ang Pero, pogi nung guy. Gusto yung guy na 'to. mm, ay, correct, familiar siya. 'Di ba? Ang pogi nito, oo. Saan ko nga ba 'to shucks, saan nga ba siya? May anak Only ba siya dito? you! Only you. Oh! Ayan, ayan, oh, Only You. Oh my gosh, ang pogi niya. Ay, ang Mm. pogi. Hala. Ah, 'di ba? Pure love. Sabi ko na Pure love. eh. Pure Oo. love. Hala, ang Pure love pogi. is 49 days. Yan. Mm. Oh, Only You nga. Oh, nice, nice, Mm. nice, nice. It's pure love, Anong kwento correct. nito? Yun ang hindi ko na, sobrang vague na lang remember. Kasi nga, naaabutan ko lang siya kapag umuwi ako from school. Kasi nga sa hapon. Tapos, so hindi Oh, ko na okay. uumpisahan madalas, ganyan. Pero, basta alam ko may anak si Song Ye Kyo na dyan eh. Parang ganun. So yun, yun yung Okay. mga ilan-ilan. And of course, it started with a kiss. Ikaw ba? Kay drama ba it started with a kiss? Nauna siya as Taiwanese drama. Taiwanese siya unang Kasi pinalabas sa the ABS. K-drama is Tapos, Playful Kiss. Playful Kiss, yes. Mm-mm. So, Tapos I think yon ang lalaki kasi doon, si Jiho of Boys Over Flowers. Pinalabas yan sa GMA as far as I remember. Yung yes, yung K-drama Playful version Kiss. ng Playful Kiss. Oo, yon. So, pero hindi ko kasi kung tama yung pagkakaalala ko, weekend to eh, yung Taiwanese Yes, nito. 11:30 Oo, a.m. yung so time hindi ko slot siya ng Meteor napapanood. Garden Rewind. Hindi ko napapanood yun pag weekend. Ba't nga ba? Oo, hindi ako nakakanood ng TV pag weekend eh. So dahil weekend siya, hindi ko siya nasubaybayan. Yung Mhm. It Started With a Kiss. So kahit nagkaroon siya ng Korean adaptation and kahit si Jibo siya, parang hindi ata na-pick yung interest ko. Mhm. Sa Hindi ko kami, siya napanood. nanonood kami niyan. It started with a kiss sa Hmm, bahay. Tapos tuwan-tuwa ako yung sa ending Taiwanese. niyan. Ang ending niyan, si girl ay nakapang suit. Tapos yung guy yung naka-wedding gown. Kaya tumatak siya talaga sa Oh! akin. Tas, Pero ang cool. Pero ang storya niya is may crush si girl talaga kay guy. oo. Parang tama ba? Yes. Tas, Tapos, bakit siya naging playful kiss? Ba't siya naging It Started With a Kiss? okay, iisipin natin Tsari. Pero, Hindi kasi kasi hindi ko na sobrang sorry. maalala eh. Yun ang vaguely na nare-recall ko Hindi kasi pagka siya, naisip ayan, ulit. hindi kasi siya smart. Tapos si guy, super Ah, smart naman. Tapos yun nga, may crush siya, di ba? okay. Mhm. Tapos, anong tawag dito? Basta alam ko nagkasama sila sa iisang bahay ba? Yun, tama. Okay, Oo, may parang nabasa ko dito. Magkasama sila sa iisang bahay. Tapos, nag-tutoran sila. Tapos hanggang sa doon sila nagkajowaan. Pero kung it started with a kiss, hindi ko alam. parang Ano ang nga ba? naalala ko parang ang naaalala ko, kinis ni girl si guy. Yun Nagpe-pretenda din na ang memory tutulog ko si eh. guy, parang gano'n. Oo, yun din ang So, naaalala ko. dahil crush na crush niya si guy, gusto niyang i-kiss ta's parang I guess Oo. it started with that Yun din yung kiss. naaalala ko. Correct, correct. Yun din yung naaalala ko. Pero, ayoko masyadong magmarunong. Sorry. Sabi nga nung meron naman din akong friend na panay nung series na 'yan. So, parang pinanood niya yung K-drama version kasi bet niya din si Jiho sa Boys Mm. Over Flowers. Kaya lang, although naging crush niya si Jiho eventually talaga dahil dun sa Playful Kiss, mas gusto pa rin daw niya yung original na Taiwan version. Hindi Si daw na-achieve yung Si Choi sa Ji-woo, Korea. ano siya, drama talaga ang genre niya. Hindi siya sa mga kilig-kilig. Mm. Hindi, oo, parang heavy drama siya talaga. So, hindi ka nag-Stairway to Heaven? Hindi. Ako lang, Hindi. narinig ko lang siya, nanonood lang ako ng teaser, pero hindi siya yung tipong sinubaybayan ko. Kasi from the get-go, alam nating Ako din. mabigat siyang storya. Diba? Alam Siguro nating kasi ako talaga talaga yung drama. gusto siguro talagang gusto natin yung especially ako nung time na yun, kilig-kilig lang. Oo. Yung jowaan lang yan. Ayaw natin yung may pagulong ng palad na levels na sakitan, Oo, iiwanan na ganyan, natin yan sa mga Pinoy. amnesia and Sorry. everything. O, pero yung Penthouse, gustong gusto mo.
Kasi naman, si Penthouse na, siguro, dati kasi ba, nung Bagets, di ba, parang sobrang, Correct, siya, correct. ano lang, sweet-sweetan, ganyan. O tayo ngayon gusto natin, nasa-stress tayo, ganyan. Oo. Sa akin, nagagalit tayo. Sa akin, feeling ko kasi sobrang galing na ng mga Pinoy gumawa ng soap na soap. Di Mm. ba? So parang, kung mabibinonood pa ba ako ng mabigat kung K-drama? Parang ganon. Sa 'Di bagay, ba? oo nga. Parang for Oo nga me naman. gano'n. Pero alam Totoo. mo, ang laging in all fairness laging magaganda ang mga theme song ng mga In K-drama fairness, totoo. lagi. Or ng mga Taiwan, ng mga Asian novelas dito sa Pilipinas, 'di ba? Oo. Bakit kaya Yung gano'n? tipo talagang yung tipo talagang papakinggan mo siya even parang kahit kung kunwari hindi ka K-drama fan tapos napakinggan mo lang siya, feeling ko magugustuhan mo siya on its own kahit hindi mo alam na OST pala siya or theme song pala. Kasi maganda talaga siya. Maganda talagang pakinggan yung mga kanta. One of the last K-dramas na napanood ko, sobrang tagal na. Yun nasubaybayan ko talaga. My Princess sa ABS. I'm not sure if you know this. Oh. Summer to of 2011 pinalabas. Basta Ay, yung guy, hindi. si Ethan Park, yung pangalan ng guy. My Tapos, Princess? nakalimutan ko na kung anong pangalan ni My Princess eh. Pero basta yun, ano siya. Oh, Ang Kim theme song nito, Tae-hee. o tingnan mo, hindi ko nga alam na si Kim Tae-hee pala. Kasi nga, hindi ko naman sila makakilala. Pero yun, Oo. basta parang nahook ako dito na Anong parang kwento nito? ayun, biglang hindi niya alam, biglang ano ba, princess yata siya, hindi niya alam. Tapos, yun na, Oh. tapos, para Ito siya nga, Princess Diaries. parang Ganon, ganon yung or peg. parang medyo Princess Ours din. Ito nakita ko yung synopsis, parang tinuruan siya ng proper etiquette. Pero oo, tama, Princess Ganyan Diaries. din ang Oo nga. Princess Ours. Oo, hindi ko ba napanood ng Princess Oo, Ours? hindi. Busy ako sa Okay. school. Charing. Kasi nga masyadong Oo, late. gano'n. Yung 9 o'clock sa amin dati, Mm. dapat tulog na kami. Kaya hindi rin ganun kadaming Korean novela na napanood ko. Kasi nga, di ba laging last slot pag Korean novela? Mm. So, yun. Tapos, anong tawag Mm, dito? mm. Correct. Naalala ko si Ethan Park kaya sila nagka-developan kasi siya yung nagte-train. Siya yung siya yung parang mentor ba or bantay? Something like that Ooh. ni girl. So, okay. Si Guy is from Autumn in My Heart. So, Endless Love. Kaya siya familiar. Correct. Oo. Mm, Kaya siya mm. familiar. Naaalala ko siya kasi dati. O, di ba? Oo, Ay, familiar nga oo. yun Ang sa'yo. gwapo nito Oh, 'di ba talaga. ang pogi niya. So, yun. Parang mostly ABS yung mga nasubaybayan ko nung una. Pero, meron din Ako naman si sa All ako About din. Eve, Glass Shoes, correct. Tinitignan ko yung listahan yan. Yan, mga naano ko naman yan. Pero hindi sila yung hindi sila yung like talagang nakasubaybay ako. Gets? Yung parang alam Kumbaga ko lang nadadaanan sila, mo lang din. madadaanan mo. Mm. Yung mga, ayan, Le Robe de Mirage. Kasi ano yan pinapalabas yan parang 5:30. I think, ganun din, 5:30. 5:30 din Oh, siya. Tapos si Frog Prince. Yan si Frog Prince. Medyo naalala ko yan. Yun. So, ang dami na nga talagang pinalabas dito 'no, ang na dami, no? K-drama. So, ikaw, ano pa Sobrang yung mga oo. classics for you? Pagka kasi feeling ko 'pag sinabi natin na classics like the likes of yun nga, Stairway to Heaven, Full House, Full, oh ayan, my God, hindi pa natin natouch yung Full ayan. House. Hindi pa, kasi Nakakaloka. Oh. alam mo hindi ko pa napapanood ng Full Oh House. my God. O sige, yan Pao. Yan ang gawin mong meteor garden mo for your friend. Oh, 'di ba? Kaya nga, na-lecturean ko ng Meteor Garden tapos ako pala hindi ko pa napapanood Oo, yung yan ang Full gawin House. mong ganon. Tapos Full eto House. pa, ang Coffee Prince din, napanood ko lang siya siguro nito na lang, nung pagbalik ko na kasi ang history niyan actually, etong K-drama kaya parang I cannot claim the expert kung tawagin na K-drama kasi nanonood ako ng K-drama pero hindi nga siya like parehas na ganyan sa TV lang din nung simula. But even nung nagkaroon na ng Netflix and everything, hindi pa rin ako sobrang talagang nag-dedicate ng time. Parang actually before pa mag-Netflix, ang napanood ko kasi kung paano ako bumalik sa Hallyu wave na tinatawag would be Goblin. So, hindi pa uso masyado ang Netflix noon, hindi pa siya kumbaga wala pa siya sa Netflix no'n, eh. Nagsi-stream pa lang ako, yung mga online streaming, mga website na ganyan. Do'n ko siya sinubaybayan kasi ongoing siya noon. So, yun yung naging gateway ko. Tapos since then, parang simula nung kumbaga kung ano yung mga na-miss ko before Goblin,
pinapanood ko siya after na. Kumbaga, nag-catch up na lang ako kung ano yung mga na-miss ko before. So, hindi talaga ako from nung nanood ako ng Princess Ours, nanood ako ng Boys Over Flowers, dire-diretso siya, hindi naman. Nagkaroon din ako ng gap years, kumbaga, na nawala ako sa K-drama scene, hindi ako masyadong nakanood ng mga, kumbaga, madami pang dumaan na yun nga, yung mga pure love na ganyan, na pinalabas din, hindi ko na yan napanood kasi yun, na-switch sa ibang bagay yung focus ko. So, hindi ako nakanood talaga until bumalik ako with Goblin. So, doon na, nagsunod-sunod na. Kaya late ko na napanood si Coffee Prince, late ko na napanood. Ang dami ko pang kinatch up So, kumbaga, yun nga, hindi ako yung all throughout my life, alam mo yun, K-drama fan talaga. Nito, catch up na lang din ako. Kaya, ayun. Galing. At least Kaya yung iba din, kinakasyapan hindi din ako mo. masyadong sobrang familiar. Kasi So yun si nga, kasi Fo... parang, 'di ba siyempre parang si Full House, ayan, hindi ko pa siya napapanood. ano yung sinasabi mo? Yun. So, ako kaya kasi since parang kumbaga 'di ba, nanonood na ako ngayon simula nung sinimulan ko ulit manood ng K-drama, parang kapagka kasi, may nagsasabi na, this is ano, mas maganda pa rin yung ganitong K-drama kaysa dito. Wala pa ring tatalo dun sa story nito, mga gano'n. So, parang curious ako na parang kung kunwari nagandahan ako dito sa specific na K-drama tapos kinompare nila sa medyo older K-drama, syempre parang curious ako, bakit kaya? So, kaya tsaka ko siya papanoorin, parang gano'n. Nagiging medyo parang comparative yung reason ko kung bakit ako Okay manonood naman ako sa sa'yo. kanila. Oo naman, parang yun lang, parang nakaka-overwhelm lang ngayon kasi sobrang accessible na niya 'di ba? So, since madami ng streaming platforms, marami ng streaming site, hindi ka pa tapos dun sa isa, may bago na naman. So, parang ang dami ng kakain ng attention mo kasi may bagong curious ka about, tapos meron ka pang tina-try i-catch up. So, parang alam mo yun, parang, hala, nalulunod na ako sa K-drama, parang gano'n. So, ang nakaka-overwhelm naman siya sa dami ngayon. Pero which is hindi naman din masama. Ang dami mo namang options, ang dami mong puwedeng kumbaga yung choice naman is nasa iyo kung papanoorin mo ba siya. Pero yun nga, just for the sake as well then of not missing out, 'di ba? Kailangan like yan, aware ako kung anong storya ni Coffee Prince kasi parang ano daw, may iba parang kumbaga yung bagong content ngayon, may touch of Coffee Prince. So parang may gano'n, may point of Oh! comparison. May mga May gano'n. So mga gano'n. nagre-recycle Or din pala oo. ang K-drama. Sorry. Yes, definitely, oo. May mga certain themes din naman na paulit-ulit na actually sa totoo lang nga, ah, eto maibalik ko lang, dahil sobrang obsessed ako sa Boys Over Flowers. Yun talaga kahit na sabihin kong kumbaga gateway ko ng K-drama is Princess Hours, 'di ba? Pero yung obsession talaga as in literal na obsession would be Boys Over Flowers. Yan yung tipong napuno yung memory ng computer namin dahil sa puro picture ni Gu Junpyo. Bumili ako ng bumili ako ng mga kung ano-ano, may pa-standee pa, nung pumunta sa Korea yung nanay ko, inuwian pa niya ako ng kalendaryo, mga Oh my gano'ng level. God! Oo, parang sa kanya yung level ng obsession ko with Boys Over Flowers, yun yung as in intense talaga. So, parang Intense! intense talaga. So parang ngayon pagka naglo-look back ako parang dumating din sa point na na-oversaturate ako sa mga parang ang nangyari kasi, napansin ko lang na yung mga sumunod din na tema ng mga ginawang palabas ni Lee Min-ho was medyo similar with Boys Over Flowers. So parang medyo kumbaga nag-dwindle yung interest ko. So parang sabi ko, shucks, paulit-ulit. Parang Boys Over Flowers lang din 'to na ibang characters, pero si Lee Min-ho pa din yung bida. So may naging gano'n, oo. May naging gano'n na parang, "Ay, parang pareho lang pala, 'wag na lang." May gano'n din akong effect. So kaya I think yun din dun nag-start na mawala yung interest ko na parang na-feel ko ata na yung mga naging available lang nung time na yun sa TV or yun, yung mga accessible lang sa'kin, medyo halos for me, naging pare-pareho yung so kaya parang naghanap ako ng ibang klase ng kuwento. With what we have now dahil ang dami ng, nagpo-produce ng kung ano-anong drama, mamimili ka na lang kung anong genre gusto mo. Gusto mo ba ng intense, gusto mo ba ng heavy drama, gusto mo ba ng kilig lang, gusto mo ba ng suspense, gusto mo ba ng based on a webtoon, mga gano'n. So, dati kasi feeling ko parang ang nagiging takbo would be kung ano yung nauuso,
yun yung gagawin ng madami. So, parang kaya medyo may similar themes lang sila, iba-iba lang ng konting plot twist, mga gano'n. Pero generally or parang in essence, halos magkakapareho lang sila. So, kaya medyo kumbaga sa viewers, like for me, na-bore ako ng konti do'n. Kaya naghanap ako ng ibang kaya nawala ako sa K-drama, I think. Or siguro yun nga, kasi hindi naman ako palahanap kung ano lang yung nandiyan, yun lang din yung papanoorin ko. So, kaya feeling ko baka hindi rin ako well aware sa mga ibang K-drama pa or yun nga, hindi kasi siya accessible sa akin. Wala pa naman yung mga streaming sites Correct. noon na Correct. Same. Ako din naman so yun. ganyan eh. Kung ano lang din yung accessible. Yun lang. Mm. And with that, cut muna natin for this very, very quick commercial break. So stay tuned and just stay there. Catch the Pizarro Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by James Australia, available on your favorite podcast platforms. Okay, so we are back here on Rewind, a throwback podcast where we continue rewinding to our favorite Asian dramas, and this time it's all about the K-drama craze with Pao, diba? And grabe, all throughout this conversation, ang dami naming na-realize about the richness of K-drama dito sa Pilipinas, ano? Kasi grabe Pao, sobrang dami ng umere nga talaga. Like, grabe. As in, at saka iba-iba na, di ba? May Thai na, merong Oo. Japanese, Yun merong ang maganda, oo. Chinese. Grabe. Sobrang dami. Maganda ang Thai because, because, Actually wala pa akong masyadong napapanood na Lakorn, eh. sinasabi mo lang na yun ang maganda, na madami ng talagang Oo, na dumating. kumbaga ano siya, dahil nga tama ka na Asian novelas, parang kumbaga inopen yung opportunity na yun, maging exposed tayo sa iba't ibang klase ng content, 'di ba? Kumbaga kasi before naman tayo ma-expose sa Asian novela, ang meron tayo Mexican novela, 'di ba? Na sobrang Correct. yun, very very loud movements. Kumbaga yun naman tayo kung soap opera, 'di ba? Na Oo. grabehan ng mga eksena. Nagme-Mexican ka Pero rin ba dati? oo, syempre parang 'di ba, part naman ng pagkabata na dahil The laking Thalia TV nga din series. tayo. Oo. Oo, mga ganyan, mga Fernando Joses of the nation. So, Oo. parang dahil ang ganda rin na kumbaga ino-offer sa'tin yung mga ganitong klase ng content na bukod sa Mexican novela, meron din tayong mga content from different countries na kumbaga meron din tayong ibang style na napupulot. So, with I guess Asian novelas, ang common sa'tin is yung mga ganyan, light-hearted lang na mga kuwento, mga kilig-kilig, ganyan. Kasi with Mexican novela, yun nga, like I said, sobrang heavy drama yun. So, with Asian novela na although hindi rin naman siya kumbaga confined sa isang klase lang na ng kuwento, na hindi lang naman din siya kilig-kilig lang, may heavy drama lang. Maganda yan na even now, exposed na rin tayo sa Lakorn, sa mga Thai dramas na for sure meron din naman silang ibang kumbagang way of telling stories, 'di ba? So maganda 'yun kasi na-expose tayo. Hindi lang tayo kumbaga, ewan ko, nakakatuwa 'yun kasi as tayo na TV fans or mahilig manood at mag-consume ng mga iba't ibang kuwento, meron tayong pagpipilian. Hindi na lang tayo kumbaga confined sa kung anong, nakasanayan natin kumbaga. Correct. At saka sobrang dami na in a way, Mm. overwhelming. Pero at least, yun nga, tama ka sa sinabi mo na na-expose tayo sa iba-ibang kultura. Pero ikaw ba, ano ang siguro the last classic that you've seen? Or hindi, wag na classic. The last Asian novela talaga that got you so hooked. Siguro I think ito mapa-pattern mo pa din sa rewind mo, yung pa-throwback. Dahil mas madami tayong time, nagkaroon tayo ng mas kumbaga, mas maluwag na time, hindi pala mas marami, mas maluwag na time nung pandemic. Napanood ko 'tong certain K-drama, hindi ko alam kung narinig mo na 'to, yung Reply 1988. Uy, grabe, no? Narinig Talagang mo na ba maraming 'to? dyan. Maraming, oo. Pinalabas niya si GMA ang alam ko. Ibang Reply ata yung sa GMA. Reply 1997 yata yun. 1997, I think. Oo, 1997. Parang ano kasi siya, merong iba't ibang klase ng stories about
looking back. Pero yun, about siya sa kwento noong, yun nga, Reply 1988 about sa, kaya ako hooked dito kasi halo-halo siya. There's love story, there's stories of friendship, there's stories of being a family. So, andun lahat. Tapos, ang ganda pa niya kasi yung production design, sobrang, I really felt like nabuhay ako nung 80s. Parang feeling ko, bagets din ako nung 80s, parang ganyan. Kasi, ang ganda ng pagpa-present nila dun sa, yun nga, parang, kumbaga, nag-time travel ako to 1988. Tapos yun, I think sa lahat ng napanood ko, Reply 1988 yung masasabi kong favorite ko, I guess. I think it's my favorite. Sige, magpaka-bold na tayo. Sabihin ko na yun yung favorite ko. Mm. Yun talaga yung favorite ko kasi yun, bukod sa mahilig din ako like you sa mga pa-throwback, mahilig ako sa mga retro-ish, mga ganyan, mga feeling ko hindi naman ako old soul, pero ang sarap lang, parang meron lang akong, kumbaga interesado akong parang curious akong ma-experience kung ano yung buhay dati. Like feeling ko ang saya nung mga panahong yun. So, nung nakita ko yun, I got a glimpse of what was 80s through that show. Tsaka yun nga, ang ganda kasi nung kwento, sobrang rich nung kwento. Hindi lang siya about kilig-kilig, hindi lang siya about family and about life. Andun siya lahat eh. So, ang rich nung serye na yun. Kaya, I could say na, ayan, yun talaga yung tumatak sa akin. Yun yung parang feeling ko, kaya ko siyang panoorin ng maraming beses. Kahit na madami siya, tsaka mahaba yung per episode. Kasi feeling ko, dami kong natutunan, ang dami kong na-realize about myself, about my family, about friendship. Wow! So parang, oo, parang, siguro, nasabayan na kasi na pandemic siya. So parang, alam mo yun, naka-pause ka, parang nagkaroon ka ng time to reflect on your life, mga ganyan. Tapos sumaktong yun yung napanood ko. Kaya feeling ko, ang lakas ng impact niya sa akin. So I guess, I could say na ayun ang aking favorite. Reply Ganda. 1988. At least ganun naman ang naging effect sa'yo, no? Ako kasi, ang dami rin nagsabi, feeling ko maaano ko dyan kasi nga, as a sucker for nostalgia and, throwback. Pero, kaya nga, ang kapal na mukha ako maggawa ng rewind. Tapos, di ko pa napapanood yung ultimate throwback show. Pero, kasi, ang difference naman with me, that's why, mas dahil, ang gusto ko talagang panoorin, yung mga lumang show, hindi yung mga show na set in the old times. So, iba naman siya. Gets? So, hindi naman So, yun lang ang defense ko para sa mga paulit-ulit na nagsasabi na, yes, I will love it. I'm sure I will, but yun na nga, kaya ako hindi na naging fan ng K-drama. Kasi, yun na nga, di ba, sobrang late na sa TV. Tas, pagka naman streaming, hindi kasi ako fan ng subs. Nung hindi ko masyadong mga Oo, magets. subtitle. Oo, so, Tsaka, alam mo, oo, saka okay lang yun kasi preference naman yan, diba? Kanya-kanyang preference naman. Kasi yes, so kanya-kanya yun. namang preference yan. So, kung, diba, okay lang yan. Correct. Pero still, at least naman, dumaan naman ako sa chapter na nanonood naman ako. Like, ayun na nga. Ang pinakahuli ko siguro na nasubaybayan based on the list that I am checking, Talagang chinek ko, in fairness, parang pa. Alam mo yung To the Beautiful You? Oh my God, of course! Of course, I know that! Girl, shiny yung bida dyan. So, Really? of course, I know that. Yes! Basta alam mo yan yung kasi may shiny. kasi summer yan of 2013 pinalabas dito sa ABS. Tapos may summer class kami. So parang alam mo yun, kapag yan yung looking forward, kasi parang, hindi, tama naman na, minsan kasi nagsistay pa kami sa school. Kasi ang class naman namin ay parang hanggang 3 o'clock lang naman. Okay. Pero, or hanggang 2 lang ata. Pero kapag kami pagka To the Beautiful You, kailangan nakauwi na ako. So, sakto na yan yung show na uuwian ko. So, yun. Hindi na ganun ka-vague yung memory ko. Pero, of course, knowing that it's the Korean version of Hanakimi, I think gets yun na ako ano yung kwento, di ba? Pero, ewan ko ba, basta nahook ako dyan na parang, kasi nga naman. every time yun yung to think na yung Hanakimi, hindi ko ganun kasi sinubaybayan na summer vacation yun ng 2007? 2008? 2007, 2008. 2007, o mga ganun. Oo.
hindi ko masyadong nasubaybayan yun kahit summer. Pero ito talaga, yung To the Beautiful You. Parang nakakuha talaga sa kanya na naka-curious ako, ano kaya mangyayari? Paano sila magkaka-inlovean? Tapos paano magkakaalaman kapag ka-girl pala si ganito, ganyan, ganyan. So parang yun. Tapos kinikilig nga rin ako dun sa sa kanila. Kaya hindi ko na sobrang vague na lang ng yung mga names, hindi ko na maalala. Pero yung storya, naaalala ko pa na ganun. Tapos yun nga, inaabangan ko yun lagi na uuwi ako Si talaga for Paul John. that. Ayun! Si Paul John Correct! yung Si bida. Paul John! Oo nga, okay. Naalala ko na ngayon si Paul John. Ano nga pangalan ng girl? Shucks, yun ang hindi ko alam. Siyempre, as a shiny fan, si Paul John lang Siyempre, ang si Paul kilala John ko. lang. Correct. Ang galing mo ng Paul John. Oo nga. Very Alam mo, sige, tidbit of information, trivia. Karamihan ng Pilipinong naging shawol ay dahil sa palabas na yan. Oh, because yun nga, dahil siya Yes. kasi. Dahil siya ay member ng Shiny. Oo. So, ayan. Kaya maraming salamat sa To the Beautiful You. Kaya madami naging Pinoy shawls dahil kay Choi Minho. So, ayan, si Paul John. Si Paul Sino John naman pala ba? ang responsible for that. Galing. Oo. Sure. Pero si Hana Natutuwa Kimi, naman ako kilala na ko yung rin yan. sinubaybayan mo siya. Oo. Diba, Oo. kasi summer yan eh. Tapos, pero yun nga, may pasok naman. So, may Tsaka ang excuse ganda sana ni ako to girl. skip. Correct. Pero di ba may nagsasabi na di ba sinabi nila na hindi nga daw maganda yung version na yan ng Hana Kimi? Dead ma ako. Kebs. Alin, yung To the Beautiful You? Oo. Sa Korea daw, hindi daw. Parang hindi sila nagaganda. Feeling ko, gets ko kung bakit. Although hindi ko din masyadong nasubaybayan ng Hana Kimi. Pero gets ko kung bakit nila sinasabi yun. Because? Feeling ko kasi, ito, coming from a Shiny fan na rin, objectively, hindi pa ganun kahinog yung acting ng mga bida. So, baka siguro yung mga original fans ng Hana Kimi, baka kulangan sila sa binigay na. Kasi ang ganda ng kwento sana, 'di ba? Kasi syempre, medyo sensitive 'yan, kumbaga. Alam mo 'yon, parang it's a fresh story, so parang siguro nasayangan sila kasi hindi masyado na-explore or something. Yeah. I could only assume. Pero, yun nga, understandable naman. Kasi, ano pa yan feeling ko, it was a way to market the group. Kaya sila sinabak sa serye. Kasi karamihan ng artista dyan, coming from one label lang Wow, gusto mo yung talagang nag-delve into ang galing mo Alam mo yung mga ganyan Ang galing kasi karamihan talaga ng mga artista dyan, galing sa isang entertainment company. So ako, feeling ko, hindi naman ako fan yan before. Nung pinalabas yan, hindi pa ako fan So, feeling ko lang, it was a way to market the groups. So, baka it's a marketing strategy. Wow, may ganun. Galing. At ang galing meant din talaga for me to share that I love To the Beautiful You because no idea na fan. Kasi nga wala naman ako alam sa mga for a pop culture lover like me. Pinoy pop culture lang naman ang favorite ko. No? So, no idea with all the culture and how things go stories sa behind. pero sa mga ibang culture. Pero I'm glad to know na ang galing. So yan ang siguro natin, shared moments. Or shared shared hidden story apparently that those are the things that we do not know about us na pinagsha-sharean pala natin. Ang dami pala totoo. Ang dami pala natin pwedeng point of discussion talaga. Alam mo, sa totoo lang medyo kinabahan pa ako kasi baka, alam mo yun, natakot ako baka wala akong masyadong masabi kasi, diba, baka... ayoko sanang matouch itong topic na to, pero dahil gusto ko nga makipag-exchange sa'yo because knowing kung gaano ka knowledgeable about stuff. Especially with this one. Yung parang di ba iba-ibang topic pa yung mga napag-usapan natin dati. But I think this is... At least, diba? Ito talaga yung because thank you to that Facebook post. I do not know who posted that. Pero di ba I shared that with you? Yung post na yung mga ancient, yung mga classic Asian novellas. Grabe. Kahit ako, hindi ako masyadong talagang familiar with each and everything on that list. Kumbaga, parang dahil din shinare mo siya sa akin, madami din akong napulot na information. Nakakaaliw. Nakakatuwa. Thank you to that person who shared that. Kasi, yun yung naging naging gateway. Kaya tayo nagkaroon ng episode na ganito.
Tsaka ang ganda kasi ayan, hindi natin alam meron pala tayong yun nga, shared interest pala, meron pala tayong common memory of a certain K-drama. So, kahit papaano na-stitch din pala yung hilig mo and yung mga hilig ko. So, nice yun. Of course, hindi natin na-touch. My girlfriend is a Gumiho. Nanood ka ba Oh, niyan? yes, isa yan. Hindi, ang mommy ko ang nanood niyan. Oo, sa ABS din. Alam na alam ng mommy ko yan dahil, funny na funny siya ni Lee Seung-gi, yung bidang lalaki, kaya siya ang nakakaalam Hi, ng Ate My Girlfriend is a Rose. Queen. Ayan, yes! Hello, Miss Rose. Alam mo yan, ako gustong-gusto nga ni Miss Rose ang nanay ko kasi parehas silang funny na funny ni Lee Ay, correct. Seung-gi. Magkakasundo. Grabe. Pero, yeah, Nagkakasundo sila diyan. ano yan eh, naging, ano lang, parang, part yan ng ano, because pag summer, marami ka talaga mapapanood kasi walang pasok, di ba? So, after Yup. My Princess kasi, yan yung palabas. Sabi ko, parang cute to Talaga? Yeah, oo, after My Princess. Nung natapos yung My Princess, yan yung next na show na pinalabas. Eh parang yun nga, yung My Princess kasi yung nagbuhay sa akin ulit na, hey, I can watch K-dramas again. Ganon. Ganon yung feeling ng My Princess. So yan din, pinanood ko. Apparently, mas nabetan ko pa yan. No, although iba yung feeling Kesa ng sa My My Princess. Princess. Kaya ako sinishare yung My Princess kanina, nakalimutan ko sabihin kasi 'di ba music yung pinag-uusapan natin. Dinownload ko yung buong soundtrack niyan kasi gandang-ganda ako kahit di ko siya naiintindihan. Ganong level. Oh. Tapos, yun na nga, Oo. si My Girlfriend na sa Gumiho, ganyan din yung naging experience ko na nag-invite pa ako ng friends sa house to watch. I think the final episode, something like that, parang ganun. Kasi yung finale niyan, it was the last day. It was the May last... watching party, oh. Yes, may watch party kasi it was the last Friday before magkaroon na ng opening of classes. Natatawid na kami ng college the following Monday. So parang yun na yung, hey, last Wow! hurrah Ang as high cute school, mo. ganun. Tapos sakto na finale niyan. Eh, lahat Totoo. kami Ala, ang cute mo naman. nanonood niyan. So parang, basta yun yung naalala ko. Tama ba? I think. Kumbaga parang party. Ay, hindi yata. Wrong ata ako. Hindi naman yata final episode yon. But it was the last Friday before Basta, college. So, sama-sama namin pinanood pa rin yung episode oo. ng Oh, Gumiho. ang cute nyo. Oo, kasi nga pare-pareho kami na Ang nanonood yan. cute nyo. Tapos, basta grabe, ang fun yan. Isa rin yan sa mga tumatak talaga sa akin na ano. So, ang mom mo Yun ang nga. nanood Naku, yan. matutuwa yung nanay ko pagka pinanood ko to. Siya ang panina-panini ni Lee Seung-gi. Kaya actually, naririnig-rinig ko na yan si Shin Mina. Kasi I think if, si Shin Mina, Si di ba, Shin Mina. recently, naging famous din siya because of Hometown, di ba? Hometown Cha-Cha-Cha. Oh, that's So, why actually, narinig ko na familiar rin. nga. Nung hindi Yes, ina-edit, she's that ina-upload ko girl. yung Hometown Cha-Cha-Cha article mo. Familiar siya. Sabi ko, nakita ko na to. Tapos, hindi ko matandaan na Shin Mina. Nung sinabi mo na Shin Mina ngayon, naalala ko na, oo nga siya si Gumiho. Oh my God, yes. That's the girl. Tapos the same way. Kaya din sinasabi nila na ang youthful, hindi tumatanda. Kasi, totoo naman kung anong itsura Oh, niya nung 10 Gumiho years pa ago. sa 10 Gumiho. years ago. Oo, ganun. Parang di nagbago. Ang ganda pa din. Same feature. Sobrang parang, ayun, nag-glow pa din siya hanggang ngayon. Gandang-ganda pa rin talaga ang mga oras sa kanya. Oo. Galing. So, yes, she's that girl. Oh my God. So, yun. So, galing. Okay. Now I know. In fairness. Ayun. Oo. So, yan ang ating mga pag-rewind sa ating K-drama or Asian novela favorites. Ikaw ba, meron ka pa bang gustong i-mention na parang hindi mo na-mention kanina na Asian drama that you really, really love, even from the yesteryears? I think, yun, kumbaga, ang very iconic na talaga siya. Na-touch ko naman na ang gateway ko to K-drama is Princess Hours. Iba rin pero iba yung level of obsession ko when it came with sa Boys Over Flowers. At ang nagpabalik naman sa after kasi ng Boys Over Flowers, medyo nawala siya. Pero ang pagbalik ko is Goblin. So, ayun, medyo hindi na kasi, ayun, yun na yung from there, mga bago na yung mga napanood ko eh. Tapos, ayun pala. Siguro ito na lang. Dahil nagustuhan ko si Gong Yoo sa Goblin, kaya ako napanood ng Coffee Prince. Ayan, yun like what I said kanina, nag-catch up lang ako. Marami pa rin akong mga, kumbaga classics na hindi pa napapanood and
kadalasan ang dahilan ko lang kung bakit ko siya papanoorin, yung mga classics from the yesteryears is because gusto kong malaman kung ano yung reference na ginamit sa mga napanood ko recently or gusto ko lang mag-look back or pagka yun nga na-obsess ako sa isang actor at gusto kong alamin ang Oo. mga past works niya, tsaka ko lang pinapanood. Oo. So ayun. Tsaka yun nga, hindi rin naman ako sobrang like yung alam mo yun, parang on the lookout for the next drama. Kumbaga gano'n. Hindi naman ako parang gano'n. Meron lang din akong certain mga genres na parang kumbaga gusto kong, um, panoorin. So, hindi rin talaga ako kumbaga yung masasabi mong well-versed on everything. Kaya minsan, kahit nga uso na siya, kahit parang lahat na ng tao napanood siya, kung feeling ko hindi siya the genre for me, medyo maghe-hesitate pa akong panoorin. So, yun. Tsaka hindi rin naman ako particular sa specific genre, yun nga, kung ano lang talaga minsan yung feeling kong, alam mo yun, may impact. That's the benefit naman of having a streaming, platform or yung mga streaming Correct. sites kasi 'di ba, parang talagang ang dami mong pagpipilian, hindi ka kumbaga 'pag nanawa ka sa kilig-kilig lang, you can immediately shift to another genre. Baka gusto mo ng mas dark or something. So ayun, kahit na sabihin mo na madami na, 'di pa rin yes, you can say it's overwhelming pero yun nga, eh, it just gives you the freedom of choice na parang kung ano gusto mong panoorin, go. That's true. Wow, wala lang. Nakaka-happy lang, no? Nakaka-happy na mabalikan din yung mga kinaadikan natin dati. Mm, Well, with the purpose of this podcast, yun naman talaga yun. And, to see if more people will mm. parang reminisce also their favorites Yes, noon. Kasi, iba mm. na talaga ngayon eh. Parang for me, iba na yung look, di ba? Siyempre, mas maganda na yung mga Mm. cinematography, ganyan, mas pasabog na. Pero wala na, nakakatuwang balikan yung mga naging parte ng childhood or ng mga kaumpisahan natin before we fall in love with Crash Landing on You, with Penthouse, with World of Married, Mm. with Hometown Cha-Cha-Cha, and all the other startup and all the other Korean dramas and Asian dramas that we are watching right now. You are all watching right now kasi nga hindi nga ako kasama sa mga nanonood. And Uy, pero gusto ko rin sorry actually ha. bakit? Hindi kasi actually Sorry gusto lang. ko nga yung Oh, yung isa sa mga kanina I think na-mention mo is, parang meron kang gustong like pag-usapan if, nakaapekto ba yung parang pagiging mahilig ng mga tao sa ibang Asian drama sa pagpanood nila ng Pinoy oh dramas. yeah. Oo. Oh, To be sige. honest 'no, if we're being honest, 'pag nakita mo kasi yung mga comments ng mga tao, usually online, 'di ba? Parang, may mga comments ka talaga I'm for sure alam mo 'to at nakikita mo 'to, yung mga comments like, sana ganito rin yung mga palabas na pinapakita sa sa mga pinapanood natin na Pinoy teleserye. Sana yung mga ganitong kuwento nakikita din yung mga gano'n, may mga gano'ng comments, eh, na parang, "Buti pa ano, kaya mas mas prefer namin manood ng K-drama kasi kesyo ganito daw yung quality ng teleserye," whatever. Pero sa'kin naman kasi, again, first of all, it's about preference, 'di ba? Kung kumbaga ang viewer, eh, hindi naman nasa-satisfy sa kung anong, ano 'to, kung ano yung nakikita nila, hindi nila papanoorin. But the thing is, ang pangit lang sigurong mag-generalize na parang parang kapagka parang ang automatic kasing ginagawa ng mga tao 'pag nakapanood sila ng maganda from other countries or from just a different, show I guess na hindi Pinoy, parang automatic nilang iko-compare or parang ida-downgrade agad nila yung mga gawang dito sa Pilipinas na which is wrong naman kasi there are so many, kahit hindi siya top rating pero there are so many high quality, shows and dramas na nandito sa Pilipinas hindi lang siguro nga talaga nila pinapanood. Kasi meron na silang agad stereotype na, hindi ganito, hindi maganda yung ganyan. So I guess, yun lang if bibigyan ng chance yung mga palabas dito sa Pilipinas na panoorin bago i-judge. Kasi ang daming gano'n, eh, 'di ba, na parang judge na nila agad pa nila mapanood. Um,
huhusgahan na nila agad yung palabas, hindi pa nga umeere. Yun yung medyo, yun lang yun siguro na, alam mo yun, sa akin, I don't ride with yung ganong klase ng mindset, I guess. Para kung magsabi, hindi ko kayang sabihin na parang, bakit ba hindi kayang gawin 'to ng Pilipinas? Hindi niyo lang kasi alam, or hindi niyo lang kasi siguro trip panoorin, hindi niyo pa binibigyan ng chance kaya niyo nasasabi yan. Pero definitely, I am sure na kung ano man yung napapanood natin with K-dramas, with Asian novelas, with K-dramas, or even mga Western shows, for sure, meron at meron ka niyan makikita dito if you just give the Filipino content a chance. For me, yun lang naman. Do I need to say more? Charing. Sisimulan ba natin? Baka another part yon kapag nag-second the motion ako. You all know I will Oo. second the motion, but Mm. do I need to say Yes. more? Charot. Nasa episode... Wait, let's see. Episode 4 of season 1. Nandun ang sagot ko Mhm. sa sinasabi ni Pao. Mm. But Yes. yeah, totally agree. Mm. Yan na lang. That's my totally agree. Hahaba pa kasi kapag ka naglitanya pa ako eh. So, doon na lang ako sa totally agree. Yes, and of course. Doon na lang Oo, ako sa totally alam agree. And naman then you natin move to ang episode taste mo. 4 after this of episode 4, season 1, episode 4. So, you will know my sentiments about this. Oo, pakinggan na rin natin yon, yung episode 4 to know the exact sentiments of JP. But you all know naman na this podcast was born out of my love for throwback and out of my love for Yes. Pinoy teleserye and Pinoy drama, I mean, Yes. and Pinoy stuff. So, this podcast is my second emotion. I guess. Diba? Pero, Yes. Oo, thank the you, mere Pao, for existence of this podcast. correct, the mere existence of this podcast. Pero, thank you, Pao, for being like that. Kasi may mga iba na K-drama fans na super sarado ni kumakadaot sa diba? Like, we all know naman the advantage of Korean dramas, no? That's why they're able to do that. And we all know the market. We all know everything. Siguro, oo. Siguro kasi, ano ba? Siguro dahil parehas tayo ng, I guess, ng background. Coming from Mascom, from Com Arts, and then na-expose tayo Pero may mga Com Arts na media hindi ganyan industry. mag-isip. I was sad. Well, Meron na sila pa yung yes, I magpo-put would down. agree. Iba yung Actually, nagpo-put yun yung down sa nakakasad. nagki-criticize, Ako, I believe, from what I've read before, it was putting down. It was putting up, or it was parang yun yung sad. raising, or ano bang tawag doon? Kasi naman pinipilit ko pa mag-English, charot. Pero it was like, yung parang praising all praises for K-dramas, but putting down our genre. So, and it's not the same. Hindi. It's not apples to hindi apples. naman ako, I don't like. True. Pero nga no, ang sad nun kasi but I'm coming from yung tayo, kumbaga, ikaw, of course, definitely because you're a Pinoy teleserye fan. Meron tayong, kumbaga, siguro ako, personally na lang, meron kasi akong personal hugot na, ayoko lang na hindi nabibigyan ng chance yung content or yung show just because meron kang preference. I mean, 'di ba? Pwede na, hindi ko alam kung kaya siya nakakasad kasi feeling ko dapat meron tayong as communication, as media students before. Parang 'di ba dapat meron tayong hindi lang keen eye sa mga pinapanood natin or sa mga nakikita nating pinapalabas TV or even movies. Hindi lang tayo dapat kumbaga mag-focus sa preference natin eh. Dapat medyo open tayo sa iba't ibang type of, ewan ko, feeling ko dapat ganun lang tayo or baka tayo lang yon na despite our preferences, kumbaga, hindi naman tayo yung tipong sarado na sa iba, di ba? Na tipong i-judge mo na sila kasi just because Saka, hindi yun yung cup of atin, tea mo. I mean, Exactly. gets naman yung criticisms and pwede namang sabihin na hindi nyo pwedeng sabihin na hindi bukas. 'Di ba? Kasi
hirap i-explain, no? Kasi nga madaling Oo. maibalik sa'yo yun eh. Or maibato na parang, bakit mo pagtatanggol for improvement naman? Pero iba kasi yung pinuput down mo, di ba? And we have to Mm. understand that, we have different markets, different Yep, ways. And congratulations to Koreans. Meron silang support from the government. Kaya ganun kagaganda exactly. ang mga shows nila. Exactly. Tayo, we have our networks. Exactly. We have the market. Siyempre, di ba? Kung ano yung kumikita dun sa market, na Oo. nakikita naman natin sa ratings, nakikita naman natin sa views. It's just so sad na yung iba nga, na kaya mataas ang views kasi pinagtatawanan, di ba? Na meron din naman mga katawa-tawa, hindi naman talaga perfect yung teleserye dyan, Oo. di ba? Ba't tayo napunta sa teleserye? We're supposed to be Oo. talking about Asian At dramas. saka Charot! hindi, pero I mean it's really it's also kumbaga fun and also ano ba masayang pag-usapan yung mga ganitong quote unquote analysis or yung mga Oo, in-depth discussion. Pero yun nga, discourse, mahaba lang ganyan. siya. Oo, mahaba lang siya. Pero importante din kasi na yun nga, we have to be reminded na although yes, we have preferences, meron tayong ganyan, hilig sa K-drama and everything. Yung pang-atin din, dapat meron ding suporta, meron ding, 'di ba, pagtangkilik to a certain extent, alam mo 'yun? At Yes. saka kung hindi mo kayang sige, let's say ganito, hindi mo siya talaga kayang i-consume, hindi mo talaga siya kayang tangkilikin, 'wag mo na lang laitin, Oo, 'di ba? manahimik ka na Parang lang. Charot. 'di ba, parang talk about what you love, don't talk about what you hate. 'Di ba parang Oo. gano'n? Mas masayang pag-usapan kung ano yung masaya, ka-inspire sa'yo. Pero kung 'di ba, kung unless naman masama talagang sobrang sama na tipong nakaka-damage na or damaging yung certain kuwento, tsaka mo siguro i-criticize or kumbaga i-shut down. Pero Oo, kung yung mga ganon, correct. That's true. Yung mga, kunyari, yung mga, di ba, may i-call mga out mo 'yan. discriminating factors or may mga Oo, na-offend na i-call out sectors. natin Yeah, yung that's mga right. ganyan. Oo. Pero Pero kung kung, kumbaga 'di ba, oo. hindi naman siya tipong nakaka-degrade ng pagkatao or certain part of a community or of a marginalized or a minority, 'di ba? Wag mong i-put down, wag mong i-shut down na just because hindi siya gawa ng ganito, hindi siya kalidad ng ganito. Because like what you said, although there are certain areas of improvement, hindi siya kumbaga ano, parang sign na huwag tangkilikin. Wow, Yeah. yes, duman tayo talaga sa Pero, ganyan. like this, you see, we can love all. With Yes, this yes. Wala episode, namang it shows we can love all the mm, genres, all the types of shows, all the ano. And we can not like din naman. Pwede naman yon. Pero, mm. not Puwede because we naman. want to put the genre down or not because we are haters. It's just because hindi yun yung preference. Hindi siya match sa preference. So, Mm, yun. mm. I think yun na 'Pag hindi mo yun. gusto, wag mong panoorin, pero wag mong Correct. laitin. Yes, that's it. Oo. At wag mo i-judge yung mga taong yun ang pinipiling panoorin. Kasi kung yun ang gusto Exactly. nilang i-consume eh. 'Di ba? Mm. And with that, And with and with that, that, yes. Pao, anything that you want to say before we end the episode, the series, the Asian drama series? Yun, Junpei, of course, I'm so thankful kasi ako yung naisip mo na invite, pagdating sa topic na 'to. Sa totoo lang talaga nakaka-pressure siya kasi first of all, with the way you introduced me, sorry 'di ba, naririnig mo ba yung pamotor sa labas? But I'm sorry, ayan. Motor pala, kailan ko nagsasalitang bata. Okay, anyway. Uy, wag naman gano'n. Wala naman Oo, sana correct, nagsasalitang correct, bata correct. dito. But yes, yun, I want to thank you kasi in-invite mo ako sa inyong very precious baby or Rewind podcast. I'm so honored to be here. Well, and ayun, thank you for giving me this opportunity, this chance para mai-share din yung ganitong klase ng aking ano ba, um, yung hilig ko. Binigyan mo ako ng chance to talk about this and share my experiences with you. Nag-enjoy talaga ako ng sobra kasi apart from ayan, may mga common interests tayo, ang dami ko rin natutunan sa'yo. So, thank you. Ayun. So, tsaka ayun, sana sa mga nakikinig, mag-share din kayo ng mga experiences niyo or ng inyong mga comments about sa mga napag-usapan namin. Kasi sobrang nag-enjoy ako
sa conversation namin ito ni JP. So happy Ako din, super and so honored. nag-enjoy. Thank Super nag-enjoy, you. super maraming natutunan, and super na happy. Thank you, Pao, for saying yes. And despite the many changes in schedule and everything, sobrang salamat for being so game and for sharing then your memories with us. If you can see, Pao and I aren't debating because we share the same memories. And yun naman ang peg ng Mm-mm. Rewind, not to pwede tayo mag-debate. Oo, pwede tayo parang kung ano man. Pero what's important is that we share these memories. And, di ba? Akalain nyo yun, laging ganun eh. Every episode na nalalaman natin, uy, pare-pareho pala tayo na may ganyan, ganun, ganun. Dito lang natin Mhm, na-discover. mhm. And that's the peg. And, hindi, that's the peg. And that's the goal. Di ba? And, sana kayo din, meron kayong mga biglang Mm. nag-light up lang sa inyo na So memory na happy bigla na-achieve nyo natin yun. maalala. So, pwedeng, again, katulad ng sinabi ko sa unang episode Oo, natin yes. last week, you can all share that on our Facebook, Twitter, and Instagram pages. Just search for Rewind, a throwback podcast. And sa handles naman, sa Twitter, it's at Rewind Podcast. And sa Instagram, at The Rewind Podcast. So, pwede nyo nang i-comment dyan. I-comment nyo nang kung ano yung mga nafe-feel nyo na, baka nag-light up sa inyo, na mga memories, na mga masasayang moments while you were listening to us. Yes. And dali para ipopost natin. Tapos malay natin, di ba tayo naman yung mag-usap-usap, mag-guest. Super excited ako. Alam mo, I'm seeing that foreseeable future na I'm so magkaroon ako ng guest na happy. strangers na hindi ko kakilala. Ay, Nandito lang kami saya! nagkakilala. Sana mangyari yun. I'm hoping. Sana. I'm really Manifesting with hoping. you. Kasi parang Yes. feeling ko, yun yung magiging fulfillment ng cause nito na, hey, we do not know each other but we actually have We share memories the to same. share. Oo. We share the same Same passions, memories, the same everything. Yep. moments, di Tsaka ba? The yun nga, same like what I said, diba? favorites. Like what I told you nga, parang kaya ang sarap pakinggan ng The Rewind podcast. Kasi para lang talaga akong may katsikahan. Kahit nakikinig lang ako. Alam mo yun, Kahit ang yung haba. parang sobrang, oo, kasi parang, like yun nga, like, ako, pagka kunwari may mga, yung alam mo yun, meron akong mga brainless tasks. Or minsan pag may kailangan lang akong, yung talagang feeling ko kailangan ko lang ng zen moment or yung parang focus moment. Gusto mo yun, pang-focus ko ang podcast. Pero but yeah, ginawa ko yun ng a few times na papakinggan ko lang yung podcast mo. Tapos nakaka-relax lang siya. Yung pag feeling ko, alam mo yun, parang gusto ko lang ng easy listening. Tapos gusto ko lang na, yun, kahit wala akong kausap, tapos parang papakinggan ko lang kayong nag-uusap ng guest mo. Magugulat ako, tawa na rin na parang, uy, ako din! Parang may ganong moment na parang, hala, ako din, same, hard same. Yung, alam mo yung feeling ko, kausap nyo rin ako, nakikipag-usap din ako, kasi ganun easy yung podcast, ganun kadaling pakinggan. So, sana, yun nga, manifesting with you, so sana may ganong moment na pag may person na gustong mag-share ng memory with you kahit hindi mo naman kakilala, sana mag-guest mo sila. That would be fun. Thank you, Pao. Salamat. Thank you for those words. And thank you for listening, for being one of the listeners then of this podcast. And thank you, everyone. Umabot tayo ng Of season course. 2. We are here. And yun. So, as we record this, maulan ng gabi, no? So, sana by the time you are listening to this, hindi na naman siguro because January, February, or March na, no? Basta, yun. Pero, super duper thank you, Pao, for doing this for me and with me. And thank you also to our listeners who are still listening to to Rewind, a Throwback Podcast. And with that, magkita-kita tayo ulit. Mag-wine night tayo ulit next Saturday for another night of reminiscing, of rewinding, and of looking back at the memories that we used to love with a sip of wine. Kung meron kayong mga wine nakatabi sa inyo dahil this is your wine night buddy, mga kainuman, mga kainuman, mga drunkards. Oh, mga ka-rewind natin. Dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast. Bye everyone and have a great Saturday night sa inyong lahat. Bye!